what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At eto na nga po, nako po, Senator Bato de la Rosa mukhang i-issuehan na rin ng warrant of arrest ng ICC mga kababayan. Eto na ang inihintay na Grabe, no? So, etong balita na to, mga babayan, ang ating pag-uusapan at alamin po, no? Dahil di umano, no, ayon po sa abogado, no, ng mga akusado diyan po sa EJK victim sa ICC, mga babayan, ay maaari din daw po, pwedeng issuehan daw po, no, ng warrant of arrest ang mga kaalyado netong dating Pangulong Duterte at isa na nga po dyan si Senator Bato de la Rosa, mga babayan, at baka maging sabi nga ng mga babayan natin, baka pati din daw po, no, si Senator Bongo. Nako po, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto na mga babayan. Medyo mahaba lang tong video kaya siguro konti lang yung ating magiging komentaryo dito. Pero sige, panoorin natin tong video na to mga babayan para mas maliwanagan tayo, no? Totoo nga ba, no, na i-issuehan na ng warrant of arrest etong si Senator Bato de la Rosa? Payag po ba kayo mga babayan? Anong masasabi ninyo dyan, no? I-comment po sa ibabaan yung mga opinion. Alright, so pakilike na rin po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so ito na. Huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Hey Conti, good morning po. Peter at Rica dito sa Balita Patan. Magandang umaga. Naku, mukhang dito tataas ang alpha presyon. Ako, mukhang maha-high blood daw ang mga tao, mga babae. Mukhang maha-high blood itong mga DDS, mga babayan, dito sa balita na to, no? So, ayan, Attorney, good morning. Salamat po for your time. So, ang dami na pong ginawa nitong mga moves na itong council ni dating Pangulong Digong, ano po. But this time, I think ang point nila is ang tagal bago na imbestigahan, and therefore, tama po ba na they did not started within the allowable window of the filing of the case and the investigation proper. Yes, yan yung punto naman. Actually, sa totoo, ito pong defense response or reply doon sa sagot. Sa reply din ng prosecution ay parang may ilang pag-uulit ng ibang punto. Ganon din naman talaga yung main argument niya doon sa question or challenge to jurisdiction, na hindi sumakto sa oras, hindi sumakto sa panahon na inaasahan nila na ma-file or mag-open yung investigation. Okay. Inulit niya dito, pero may iba siyang binabangga dun sa, di umano, sinabi ng prosecution. Kasi nagsinsi na yung prosecution nung panahon na sumagot siya dun sa challenge and defense. Kaya parang binabangga naman ulit ngayon ng defense na, uy, teka, meron kang sinabing ganito, kapalagay ko kasi yun. So, nagsisinsina na ng punto, pero ultimo, ang issue ay nabuksan ba ang investigasyon sa loob ng panahon na miyembro tayo ng ICC? Yes. Oo. And pag sinabing miyembro tayo ng ICC, hindi ibig sabihin up to that point na naghain ng withdrawal, di ba? From the Rome Statute ang Pilipinas. Tama po ba, Attorney Conti? It means 1 year thereafter. Yun, effectivity ng withdrawal. Kaya po yung parang punto na in question ngayon ay March 16, 2019. Okay. At ang tanungan ay anong nangyari before at anong nangyari after. Okay. Ang pinag-uusapan po ba, if I may go to the specifics, kung halimbawa po, nag-file within that 1 year period, nag-file ng mga complaints, kaso, or whatever you want to call it, yun ba yung umpisa ng investigasyon? O yung sinasabi ng investigation is when the ICC formally starts the investigation after the filing of the complaints? Medyo kakaiba sa ICC yung proseso, kumbaga. Sa totoo, wala ditong complaint na naiisip natin na pupunta ka sa police o kaya sa prosecutor. Ay, so po,
silang tinatawag na period na kung nag-i-investigate yung prosecutor sa pwedeng reliable information, pwede din sa quote-unquote, yung iniisip natin, reklamo. At ang period na yon ang tawag ay preliminary examination. Ayun. Sa atin kasi, ang tawag natin, preliminary investigation. Oo. Kaya, yung investigation ay second stage, parang gano'n, padikit pa nun. Okay. Ang tinatanong sa PI, di ba, pag nagreklamo tayo, ang tinatanong ay, may kaso ba to? At pangalawa, ito ba yung akusado? Sa ICC, magkahiwalay. Yung preliminary examination, ang pinag-uusapan, may kaso ba? Yung investigation, sino ba ang responsable? Yun. Doon tayo parang na sa PI, pareho lang naman yan sabay na pinag-uusapan. Kaya, yung sensitivity dito sa ICC, pag sinabing investigation capital I, ay, kumbaga, pwedeng tingnan siya dun sa ano bang ginagawa, rather than ano ba yung exact term. Kasi, parang investigation with a capital I, or investigation with a small I, generic sense. Kasi, ang preliminary examination na, may kaso ba to? Diba? Pwede natin makonsider na investigation din naman. Attorney, maaari din ba nila gamiting bala yung hindi pagpayag ng administrasyon o ng gobyerno na pumasok dito ang mga miyembro ng ICC para mag-conduct ng investigation o examination para lang din sabihin na hindi ito pasok doon sa mga panahon na yon? Well, posible. Kasi ang magiging, kumbaga, panangga ng prosecutor dyan ay, hindi namin kaya na matapos ang preliminary examination ng March 2019. Kasi hindi din naman kami papasukin. Ayaw yung mag-cooperate kahit miyembro pa kayo ng ICC. Sa totoo, mukhang masichismisa naman ako kasi parang nabalita na noong 2018, may nakapasok na ICC investigator. Tapos, ito nga yung panahon na pagkatapos... Bakit nga naman nila papapasukin, di ba? Iimbestigahan nyo sila. Sila yung nakapwesto, sila yung nakaupo. Tapos sila yung iimbestigahan ninyo. Malabang di kayo papasukin talaga yan. Di ba? Kaya nga kumalas ang Pilipinas sa ICC di ba? So parang naano sila ron. Anong tawag natin dito? Nabagabag sila do sa nangyari na yun dahil nagulat sila, ay oo nga pala may ICC. Opo. Baka ganun nangyari. Noon ako po, na-realize sila, ay nako po, may ICC. Tara, kalas tayo sa ICC. Bali tayo dyan. So siguro, ito talaga yung siguro sa kinatatakutan nila. Ito nga, pagpasok ng ICC, mga kababayan, kaya biglang umalis ang Pilipinas sa ICC. Diba? Tagal na natin sa ICC Diba? Tapos all of a sudden biglang kakalas ang Pilipinas doon sa ICC. Kaya may mapapaisip din kayo. Bakit biglang kumalas ang Pilipinas sa ICC? Dahil kahit ako ang ano diyan dati debate diyan isa. Meron naman tayong gumaganang justice system dito sa Pilipinas. Given, kasi matagal na yan Diba? Bakit pumasok yung ICC? Bakit pinayagan yung ICC? Noong time na yon, kung meron tayong gumaganang justice system. So, for additional lang siguro yon, support, di ba, mga babayan. At kung kinakailangan din natin ng tulong wala sa international, nandiyan din yung ICC. Pwede rin tulungan yung Pilipinas, di ba? Ano yan parang ano tawag natin to, give and take sa mga iba't ibang bansa. All of a sudden, biglang kumalas yung Pilipinas sa ICC, di ba? So, magugulat kayo. Bakit biglang kumalas ang Pilipinas sa ICC? Ang tagal-tagal na natin sa ICC. Kung ang binabatikos nila ngayon, is yung sinasabi nila na may gumagana tayong justice system sa Pilipinas, bakit dati hindi nila kinwestiyon yan? Di ba mga babayan? Bakit ipinasa nyo pa rin? Bakit pinayagan nyo pa rin na makapasok ang ICC sa Pilipinas during those time? Di ba? Yun yung tanong doon. Tapos noon, sabi ni Digong, ano ba ito? Si ba itong fat lady, ganyan. Sinutsada niya yung prosecutor noon, si Fatu Bensouda. At sabi niya, naku, kung babalik dito, arrestin kita. Member pa tayo noon. Kaya, parang nagtitipla yung mga ito, nag-aalangan. At yung ICC ay, pwede
pwede niyang sabihin, hindi nga kami makapasok, paano naman namin matatapos yung investigation? Tama. So, bahagi na naman po ito ng possible delaying tactics. Pero Ibig sabihin, natakot talaga sila no, nung nalaman nilang pumasok yung ICC dito sa bansa para mag-imbestiga. Diba? Natakot sila. So, ito yung kinatatakutan ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kumbaga, ito yung bangungot nila, itong ICC, mga kababayan. Pero hindi pa rin po maaapektuhan the September 23 date. Posible, kumbaga, ang hirap din i-consider na per se, pag-delay siya. Kasi na-file naman itong question or challenge to jurisdiction nung May pa. Maaga naman itong na-file. Kaya lang, ayun nga, kumbaga, nagkakagutan pa. Grabe, lahat na lang dinidelay nila, mga kababayan. Yung investigasyon diyan sa ICC, yung paggalaw no ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte, dinidelay nila yung impeachment sa Pilipinas, dinidelay nila. Nako po. Lahat na lang dinidelay, mga kababayan. Oh. Ang option dito sa challenge to jurisdiction ay i-resolve bago ang September or isabay ang pag-delay sa September 23. Kaya, pwedeng sabihin ng judges, sige, ang dami pa yata submission, dami pang kuda-kuda. Kaya, sa September 23 na lang din namin pag-uusapan. Pwedeng ganon. Yeah. Kaya, hindi siya per se delay. Kasi kailangan talagang pag-usapan ito. So, pero based on your objective assessment, mukhang ito yung motion na maaaring mas matibay sa mga naunang mga motion ng defense. Ay, opo. Well, dalawa lang naman sa ngayon. Ang pending, yung dati, yung pa-exclude ng judge. Actually, pinapatutsadahan nila yung, nag-aaway itong defense at saka prosecutor. Kami naman sa victims legal team, tingin-tingin lang, nangyayari sa kanila. Kasi meron daw mga impormasyon na hindi binibigay ang kabilang kampo, kumbaga, na napapanahon. Sabi nyo dati, nagsabi kayo ng ganito, tapos hindi naman sinabi ka agad, parang gano'n. Pero kung ano man, itong two main issues, interim release at saka challenge to jurisdiction, yes. Na-file naman ang maaga, kumbaga, within time. Kaya lang, pati tingin ko, maiiwan din para sa judges ang pag-isipan ko, palalayain ba natin ito ng permanente o palayain lang natin ng pansamantala? Okay. Kaya parang may ganung, kumbaga, in terms of effect, ano ba talaga ultimately, labas dun sa mga argumento, anong gusto nyo palabasin? Dalawa lang yan. Palayain pa sunod na si Duterte o pang-samantagal, gano'n. Kasi yung jurisdiction pwede pang appeal, etc. Let's see kung merong mga relasyon itong mga ibang mga inaasahan pa natin o hinihintay ng marami ng mga developments dito sa magiging desisyon ng ICC on this latest motion. Sabi po nila, ba't ganun? Ang tagal-tagal naman na, di ba inaasahan ng marami na magkakaroon na ng panibagong warrants dun sa arrest? Doon sa mga ibang mga sabihin na nating persons of interest. Wala pang doon makalabas hanggang ngayon. Ako nga, di ba, meron ako dati pang sinasabi kay Senator Bato. Pero, pwede kasi nagpo-focus yung prosecution. So, isang team, kumbaga yung prosecution, ang nagtatrabaho yan. Para ito pa-arrest ng iba, kasi sabay pa rin ang investigation, tuloy pa rin, bukas pa rin yun. Sa sitwasyon sa Pilipinas at may kaso din dun sa Pilipinas, lalaban kay Duterte. Ang iniisip ko, kung yan, nagpo-focus sila ngayon sa September at kung na sinisintin yung charges, ay siguro baka after September, dahil maraming impormasyon na lumabas sa September. Di pagkatapos noon, parang, yun pala, umaamin. Depende din kasi kung sa hearing, sabihin ni Duterte, hindi naman ako yan. Si ano yan? Di ba? Yeah. Sa depensa niya, maaaring may makuha pa din impormasyon. Posibleng nag-titimpla
prosecutor kung kailan magsusumite ng warrant of arrest. Okay. Which brings me to the question, Attorney Conti, na kung halimbawa lang, for the sake of discussion, magkaroon na nga ng ibang warrants and therefore halimbawa mayroon ng yung mga akusado, isa o dalawa napunta na sa dahig, ano? Paano sila lilitisin? Individually or as a group? So sa ngayon, mukhang individually kasi hindi magkasabay. Kumbaga, taining dalawa na una ng bihamak yung kay Duterte. Pero depende din yan sa prosecutor kung sasabihin niya na parehong-pareho naman yung insidente kaya po pagsasabayin namin. Pero usually, magkakahiwalay talaga. Yun yung parang default. Attorney, maaari din bang by virtue of command responsibility, hindi na sila maghanap pa o mag-issue pa ng warrant of arrest dahil posibleng sabihin na si Pangulong Duterte naman, yung allegedly ay nag-uutos ng lahat ng mga EJK killings noon? Well, hindi pa dun sa konsepto ng command responsibility kasi alam mo, yung pagkakaano kay Duterte as an indirect perpetrator, nag-utos talaga siya. Ang command responsibility kasi parang siya yung boto, dapat siya yung managot sa lahat. Whether in-approve niya o hindi, parang gano'n. Kasi should have known standard. Dapat alam niya yan na nagkakagulo, pero wala siyang ginawa. Dito sa nangyaring insidente, co-perpetrator. Kumbaga talagang consciously ay isinautos niya. Posible din na ang pagtingin doon sa iba ng co-perpetrator ay minor players. Kaya sa kanya na lang talaga ibubunto ng lahat. Pero, yun in general. Pero ito yung specific dahil alam natin yung nangyari doon sa insidente. Palagay namin na meron pang ibang ituturo dahil hindi porket siya presidente o kaya siya mayor ay matutupad yung patayan. Yun yung importante. Kasi hindi siya yung kumakalabit ng gatilyo, hindi siya yung nag-uutos, hindi siya yung nag-order. Tapos, hindi siya yung gumagawa ng, yung parang kill list. Wala siyang, tingin ko may ilang tao siyang tinutukoy, pero yung nagtutukoy sinong tao, anong oras ng operation, paano yung operation, may iba. At yun masasabi bilang one of the most responsible. Hindi lahat, of course. Hindi lahat dadalhin sa ICC kasi yung kumalabit ng gatilyo, kung ang tanong niya ay, nagtusan lang naman ako ititrace yan, sino ba yung nagtutos? Dito sa war on drugs, yung utos, parang two-prong. Merong mag-uutos ng general, kung yung isipiko, kakain lahat yung ganito. Tapos merong mag-uutos ng isipiko na ganitong oras, ganitong araw, paano yung bayad? Yan. Yung mga specific, meron din nagpapalagya. Kasi totoo, kung walang nag-operationalize or nag-implement ng mga sinasabi ni Duterte, walang mamamatay di ba? Yun. Tama. Nagawa siya, patayin lahat yan. Walang namatay, sabihin, walang sumunod. Hindi mo masasabing mastermind siya. Pero dito, yung nag-utos ng parang in principle and yung nag-utos for implementation ay ituturing na most responsible or two sides of the same coin. Opo, attorney, pinag-uusap. Alright, so mga kababayan, grabe. So lumalabas pala dito mga kababayan, na sinasabi nga ni Attorney Conti, na parang si dating Pangulong Duterte ang lalabas na mastermind doon sa mga nangyari na yun mga kababayan. Uy, grabe nakakagulat yung mga balita na yan mga kababayan. Kasi siya yung lumalabas na mastermind ayon po dito kaya Attorney Conti mga kababayan. Di ba? So ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.